Tayo ng dalaw. Mula kay Joji Manyabo. Sabi niya, ask ko lang po, ano po ang tamang paliwanag? Kasi po may nakapagsabi sa akin ng Catholic believer na wala na daw po yung 10 utos. Ito daw po ay 2 na lang. Sana po mapansin ito. Ask ko. God bless po sa inyo at sa JMM. Thank you. Naka-address talaga sa JMM. Ano? Nakalagay ay God bless sa JMM. Salamat, brother. Ano pangalan nun? Joji Manyabo. So, ang tanong niya, ano po ang damang paliwanag? Kasi may Katoliko daw na nakapagsabi na 2 na lang daw po. Alam nyo, dito ako natatawa sa mga kaibigan nating mga Katoliko dahil pagdating sa aral, inconsistent, lalo sa pag-defense sa kanilang doktrina, inconsistent mga kapatid. Meron namang iba, okay pa ang siyam, yung isa lang ang wala, yung Sabbath. Meron naman mga kapatid na meron pang 10 utos. Meron naman mga kapatid na ang Sabbath meron pa. Paiba-iba. Nung umuwi kami ni Atila, nabanggit ko na rin ito sa inyo. Hindi totoo na 2 na lang. Wala namang sinabi ang Biblia na 2 na lang. Wala na yung 10. Nasaan yung 8? Kung 2 na lang, nasaan yung 8? Kasi alam naman natin, ito'y tumutukoy sa 10 Commandments, the moral law. Mga kapatid, the reflection of God's character. Dito, maliwanag ito. Nasaan ang 8? Kung 2 na lang, ano yung itinira? Kapatid, ano yung tinanggal? Di ba? Diyan ang mali ng mga kasi paiba-iba sila mga kapatid. Actually, bago natin basahin yung talata para may paliwanag natin, meron pong 10 utos na nasa labas ng parokya ng mga Katoliko. Ito. Ate Dan, na-prepare mo na ba yun? Yung pinicturan ko pa nga ito, ako pa yan Ang tapang ko dyan Pinicturan ko pa nga mga kapatid Nung makita ko ito sa Liong, parokya ng Liong Katayngan Masbate, dyan ako nag-high school, lagi ko nadadaanan yan mga kapatid. Ayan ang napulo, ayan. Tama-tama yung walang mukha atin ang napulo kasugo sa Diyos. O kita nyo mga kapatid, ang nilagay ang nasa tao, pag-ibig sa para sa tao, ay 10, 6. 6 natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pala. Tapos 3 ang sa Diyos. Ano bang nandyan? Ako ang Ginoo nga inyong Diyos, ayaw pagsimba og laing Diyos, gawas ka nako. Yun ang una. Panduha o pangalawa, Bisaya kasi itong binasa natin Ayaw pasipadi ang ako ngalan, kay ako ang Ginoo nga inyong Diyos. Diba? Nawala yung bawal paggawa ng ribulto. Nawala Asan dyan yung bawal paggawa ng ribulto at sambahin? Nawala. Pangatlo, imbis na pangapat, ginawang pangatlo, tamda og balaana ang adlaw nga igpapahulay, sumala sa gisugo kaninyo sa Ginoo nga inyong Diyos. Yan ba? Sa tao, andyan yung ipapahulay mga kapatid andyan yung araw ng Sabbath. Tahura ang inyong amahan o ang inyong inahan. Ayaw ka mo pagpatay. Ayaw ka mo pagpanapaw. Ayaw ka mo pangawat. Ayaw ka mo pagbutang-butang og bakak batok sa inyong isigkataw. At ang pangsiyam, ayaw ka mo kaibog sa asawa sa inyong isigkataw. O ang pangsampo, ayaw ka mo pagtinguha supak sa katarong sa mga kabtangan sa imong isigkataw. Dito, this is loud and clear mga kapatid. Kung sasabihin ng mga Katoliko na yung iba kasi palusot lang 2 na lang. Di sundan natin na 2 lang. Kahit nabasa na natin, may 10. Mali pa nga yung 10 utos nila. Tinanggal nila yung bawal gumawa ng ribulto para yukuran at paglingkuran. Bakit tinanggal? Kasi kung ilalagay nila yung mga kapatid, questionin sila ng mga sumasamba tuwing linggo. Father, bakit nakalagay sa ating tapyas ng bato na huwag gagawa ng ribulto, huwag yuyukuran at paglingkuran? Marami pala tayong ribulto dito sa loob ng parokya. Nga ngayon ng pari. Bakit? Kasi kung titingnan mo ang 10 utos, mga kapatid, nandun sa huwag kang gagawa ng anumang ribulto, anumang larawang inanyuan. Huwag mong yukuran at huwag mong sambahin.
O kita nyo mga kapatid, gumawa ng sarili. Pero 10 pa rin. 10 pa rin. Bakit may mga ibang Katoliko nagsasabi, 2 na lang. Ibalik mo nga yung picture, Ate Dan. Ibalik mo nga yung picture. Diyan sa binabanggit ng 2, pwede mong sabihin 2, ipag-isamari mo. Sapagkat ito'y para sa Diyos, pag-ibig sa Diyos, at pag-ibig sa tao. Kaya nga nakalagay sa baba, higugma ang imong isig ka tao, sama sa imong kaugalingon. Higugma ang Diyos labaw sa tanan. O kita nyo mga kapatid. Kita nyo, napakaliwanag nan. 2. Yung bang tinutukoy nilang 2, nasa Biblia ba yon? Walang talata sa Biblia na 2 na lang ang utos at wala na yung 8. Ha? Tinanggal na yung 8. Walang ganon. Ang nakalagay ganito. Basahin natin ang Mateo Kapitulo 22, ang mga versikulo 36 hanggang 40. Ganito ang ating mababasa. Ang sabi diyan, mga kapatid, may nagtanong kasi diyan sa Mateo 22:36, Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? May nagtanong, ano anya ang dakilang utos sa kautusan? Verse 37, at sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ayan, yan yung 37. 38, ito ang dakila at pangunang utos. Verse 39. At ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kita niyo mga kapatid. Verse 40, sa 2 utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Kita niyo mga minamahal na mga kapatid. Sa talatang ito, mga minamahal na mga kapatid, ay may nagtanong sa ating Panginoong Jesucristo kung ano ang dakilang utos sa kautusan. Ano ang sagot ng ating Panginoon, mga minamahal? Ang sabi diyan mga kapatid, ibigin ang Panginoon mong Diyos. Pangalawa, ibigin ang kapwa na gaya ng sarili, mga minamahal na mga kapatid. Kita nyo? 2 lang, binanggit doon. Pero pagdating sa 40, verse 40, sa 2 utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan. Ibig sabihin, nandoon sakop ang buong kautusan mga kapatid. Referring ito, una, doon sa 10 utos. Kasi yung pag-ibig sa Diyos, andun na mga una hanggang sa ika-4. Yung ika-5 hanggang sa ika-10, yun yung pag-ibig sa kapwa. O isa-isahin natin. Ito yung pag-ibig sa Diyos, ito yung unang utos sa 10 utos. Sa summary, pag-ibig sa Diyos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Pangalawa, huwag kang gagawa ng anumang mga ribulto o imahe na kawangis sa langit o sa lupa, ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran at paglingkuran man sila, sapagkat ako'y Diyos na mapanibughuin na aking pinarurusahan hanggang sa ika-2 at ika-3 salinlahi. Di ba? Ngunit pinakitaan ko ng kahabagan ang libu-libong umiibig sa akin. Pangatlo, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Pangapat, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. 6 na araw gagawa ka, ngunit ang ika-7 araw ay araw na banal, Sabat sa Panginoon mong Diyos. Yan yung pag-ibig mo sa Diyos, mga kapatid. Sa 10 utos sa 10 commandments. At yung panglima, igalang mo ang iyong magulang. Di ba? Nandun, ito'y pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa magulang, nandun yung paggalang, yung huwag magnanakaw, huwag papatay, di ba? Huwag mangalunya, mga kapatid. Nandoon sa ikalawa, doon sa pag-ibig sa tao, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, sasabihin na, 2 na lang. Hindi. Yung 2 na yun, nauwi ang buong kautusan. At, mga kapatid, ang kautusan na ito, mga minamahal na mga kapatid, kapag sinusunod mo, ito ay pag-ibig. Pag sinusunod mo ito ay pag-ibig. Sapagkat sa 13:10 ng Roma, meron tayong ganitong mababasa mga kapatid. Pakinggan ninyo. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Aba, ang ganda mga minamahal na mga kapatid, no? Ang ganda. Sabi diyan mga kapatid, yung pag-ibig, hindi gumagawa ng masama sa iyong kapwa. Ibig sabihin,
If you love your neighbor, no, hindi ka gagawa ng masama, no, against him or her, mga kapatid. Hindi ka gagawa ng masama against them. Sapagkat ang pag-ibig ay siyang katuparan, the fulfillment ng kautusan. O kita niyo mga kapatid, fulfillment ng kautusan, yung pong pagsunod, yung pag-ibig natin, mga minamahal. Kaya walang sinasabi diyan na dalawa na lang at wala na yung 8, mga kapatid. Nandun pa rin. Gaya ng pamangkin ko na born again. Mahilig kasi mag-share, tinanong ko, iniibig mo ba ang Diyos? Ay, opo, tito, sabi niya. Paano mo mapakita na iniibig mo ang Diyos? Iniisip niya ngayon. Paano mapakita na iniibig mo ang Diyos? Of course, sinusunod mo ang kanya mga utos. Bakit? Kasi pagpapakita mo yun ang pag-ibig mo sa Diyos. And that is biblical. 1 John chapter 3 verse 5. Chapter 5 verse 3 rather. Sabi diyan, 1 John chapter 5 verse 3. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Ilagay nga natin sa English at tinan. Sabi diyan, for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous, mga kapatid. Kita nyo? Ito'y pag-ibig sa Diyos na ating tuparin. Hindi naman sinabi na ating labagin eh. Alam nyo, ay palusot na lang po yan ng mga kaibigan nating Katoliko, Brother Joji. Dahil ayaw lang naman nila dyan sa pagbabawal sa rebulto, ayaw nila dyan sa Sabbath, kaya pinapalitan ng iba, mga kapatid. Tapos sabihin, wala na yung 2, ay wala na yung 8. Mali. Yung 2 ang tinanggal nila. Yung Sabbath, hindi nila pinangingilin. Kahit maliwanag na sa kanilang libro, sa kanilang tinatawag na mga books, ayaw pa rin nila. Halimbawa, dito sa Pasyong Mahal, mga kapatid, na ang nakalagay ipangilin, ang Sabado'y ipangilin, ayaw tanggapin. Meron nakipag-sharing doon sa ating mga kapatid sa Masbate nung last Monday. Ayaw maniwala, ayaw nila tanggapin dahil hindi daw nila nabasa buong libro. O libro nila, hindi nila alam. Mga kapatid. Di ba? Kaya, makikita natin, palusot na lang yan sa mga ayaw sa utos ng Diyos. Palusot na lang yan. Kaya napakaswerte nating Seventh-day Adventist, mga kapatid. Sinusunod na natin, itinuturo pa. Ang tawag niyan, dakila sa kaharian ng langit, mga kapatid. 5:19 ng Mateo. Okay? Hanggang dyan lang po muna siguro. At bilis pala ng oras, no, mga kapatid. Ayan, no, mga minamahal na mga kapatid. Napakasarap sanang aral